Ang maitim at magaspang na bagay na ito ay isang fungus at ito ay edible o nakakain. Kapag hiniwa ay ganito ang iyong makikita sa cross-section nito. Sa unang tingin, ang pattern nito ay parang utak ng tao. Ang nakakain na fungus na ito ay tinatawag na truffle. Kung merong black truffle, ay meron din namang white truffle. At alam niyo, ang truffle ay isa sa pinakamahal na pagkain sa mundo. Ayon sa Guinness World Records, ang pinakamahal na truffle na naibenta sa isang auction noong 2007 ay nagkakahalaga ng $330,000 o nasa 15.1 million sa pera natin sa taong iyon. At isipin po ninyo, ang timbang ng truffle na ito ay approximately 1.3 kilograms lamang. Ito naman ang pinakamalaking truffle na nai-record. May timbang itong 1.89 kilograms at naibenta ng $61,250. At alam nyo ba, ang truffle ay tumutubo sa ilalim ng lupa. Although may tumutubo na halos nasa ibabaw na ng lupa, it's fresh as it can get. You have to dig around it. meron din namang mga nakabaon ng isang talampakan sa lupa. Kaya mahirap talaga itong hanapin, lalo na sa kagubatan. Dahil dito noong unang panahon, ang mga truffle hunters ay gumagamit ng baboy upang ipaamoy at mas mapadali ang paghanap nito. Ngunit yun nga lang, ang naging problema nila ay minsan kinakain daw ng baboy ang truffle. Kaya kinalaunan, instead na baboy, ay pinalitan na nila ito ng aso. Finding yet another precious truffle. Oh my God. Bukod sa mahirap itong hanapin, ano pa kaya ang ibang dahilan bakit napakamahal at umaabot ng milyon-milyong peso ang halaga ng truffle? Mayroong at least 40 species ng truffles, ngunit kakaunti lang ang edible o nakakain. At ang pinakapopular na nakakain ay ang dalawang ito, ang tuber melanosporum o black truffle at ang tuber magnatum o white truffle. Actually, ang truffle ay isang fruiting body o bunga ng fungus at naglalaman ito ng maraming spores para makapag-reproduce ang fungus na ito. Usually, ang truffle ay hinahalo sa mga lutuin bilang garnish o pampalasa. At ito daw ang lasa ayon sa mga nakatikim na nito. There's like an earthy flavor there. It's a bit like mushroom, but it's more of a meaty bite. Ang truffle at mushroom ay parehong fungi, ngunit magkaiba ang dalawang ito. Ang mga mushroom ay tumutubo sa ibabaw ng lupa o sa mga patay o nabubulok na punong kahoy. Samantalang ang truffles naman ay tumutubo sa ilalim ng lupa at nabubuhay ito kasama ang buhay na puno. Meron kasi itong mga galamay na tinatawag na mycelium na naka-attach sa mga ugat ng puno na host nito. Ang mycelium ng truffle ay nagsisilbing root extension ng host tree upang makakuha ng maraming supply ng tubig sa lupa. Ang puno at truffle fungus ay nagkakaroon ng symbiotic relationship. Tinutulungan ng truffle fungus na makakuha ng additional na tubig at nutrients ang puno. In return, binibigyan din ng puno ng carbohydrates ang truffle fungus upang mabuhay ito. Ngunit ang tanong, bakit napakamahal ng totoong truffle? Sa supermarket ay maraming mumurahing truffle products tulad ng truffle oil, honey, sauce, butter at kahit asin. Pero sorry to burst your bubble dahil karamihan dito ay gawa lang sa artificial truffle flavoring. Kaya kung gusto mong makatikim ng tunay na truffle ay medyo mapapagastos ka talaga. Narito ang mga dahilan kung bakit napakamahal ng truffle. Una, mataas ang demand, mababa ang supply. Kaunti ang supply nito dahil mahirap itong i-farm. Ang dalawang popular na edible truffle kasi ay native sa mga bansa sa Europa, kung saan ang kanilang lupa ay maraming limestone at mataas ang soil pH level. Mga bansa gaya ng Spain, Southern France, Northern Italy at ilang Balkan countries. Dahil sa nangangailangan ito ng specific type of soil, mahirap itong i-replicate o i-farm sa ibang parte ng mundo. Bukod dito, complicated din ang pagpa-farm nito at napakahaba pa ng panahon ang kinakailangan bago makapag-harvest
fungus ng truffle. Umaabot kasi ng 6 to 7 years bago magkaroon ng bunga ang fungus na ito. Pangalawa, nabanggit na natin kanina, mahirap ang pagkuha nito sa wild. Pangatlo, mabilis itong nasisira. After 5 days na inalis sa lupa ay bumababa na ang quality at nawawala na ang aroma nito. Mga ka-awesome, sino sa inyo ang nakatikim na ng truffle? Ano naman ang lasa nito? This is your Ate O from our Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!